Balik tayo ng Davao. Natatandaan ninyo ka-coffee, itong si Baste Duterte naman, nag-declare siya ng sarili niyang war on drugs. Di ba ang PNP? Wala lang tokhang-tokhang na yan. Tinanggal na yan kasi problematic yan tokhang-tokhang na yan eh. So si Baste Duterte nag-declare. And in a matter of days, mga 3 days lang ata yan eh, ang dami agad natumbak. Di ba? Dami agad natsugi dyan. Eh kasi bago yung hepe niya dyan sa PNP eh. Dyan sa Davao. Ang problema, inimbestigahan. Nako, napahamak ang hepe na ito. Sino dapat sisihin dyan? Kasi may control ang local government mayor, no? Yung leader. May deputation ka-coffee ng Napolcom. Binigyan niya ng kapangyarihan na mag-supervise o magmando ng kapulisan, ng local police. Hindi ba dapat may pananagutan din si mayor dito? Si Mayor Baste Duterte? Or, ano to, pinahamak lang itong police na ito? Itong Davao City Top Cop, pinahamak niya lang dahil dito sa sarili niyang oplantokhang na yan. Diyan sa Davao. Naku po, iba talaga, oo. Davao City Top Cop sacked amid probe on drug war deaths. Sabi ni Kit Bakongko ng Manila Bulletin. May napahamak ah. Yan o. Si Davao City Police Office Director Police Colonel Ricardo Badang, narilib po siya sa kanyang pwesto ngayong araw lang po, Huwebes, May 23, amid the ongoing investigation on the deaths of suspected drug pushers dyan po sa Davao during police operations between March 23 to 26. 23, 24, 25, 26. In a matter of days, ang daming nanlaban. Grabe yan ha. Pagka-declare lang yan ng tukhang. Tapos sasabihin mo, normal lang yung mga yan. Hulihin nyo yung malalaking isda, hindi yung maliliit lang. Police Regional Office 9 or Davao Region spokesperson, Police Major Catherine De La Rey said Badang has been placed under administrative relief upon the recommendation of the Regional Internal Affairs Service or RIAS 9. Police Colonel Rolindo Sagilon, PRO 9 Deputy Regional Director for Operations, has been designated as officer in charge ng DCPO. Tama lang. Eh kasi kung nandiyan pa rin siya sa pwesto, eh baka ma-influensyahan niya itong isinasagawang investigasyon. Pero dapat may managot dyan eh. Sino ba nag-utos dyan? Diba? Badang became officer in charge of the DCPO on March 23. Kasi ang local government leaders ka-coffee, ang mayor, particular po, mayor, governor, eh pumipili yan sila ka-coffee na magiging hepe nila ng PNP. Kasi may authority nga sila eh. Binigyan nga sila ng kapangyarihan ng Napolcom. Tingnan niyo sa Bamban Tarlac, di ba? Si Mayor Alice Guo, tinanggalan ng Napolcom, tinanggalan ng authority doon sa local police. O, biruin nyo, pansinin nyo ito. Naitalaga siya bilang OIC, March 22 lang. Siyempre, matapang ito eh. Eh, utos. Utos, may nag-utos. Eh, hindi ka ba? O, March 23 to 26. Ang daming nanlaban. Ang bilis ha, kakaupo lang eh. May mga nanlaban agad dyan eh. Naku po, kung mapapahamak pa si Hepe dito. Upon his assumption, Mayor Sebastian Duterte declared a war on drugs as well as a warning that those involved in the illegal drugs trade would be dealt with severely. Mas grabe yung term niya oh. Kapag hindi ka tumigil, may mangyayari sa'yo. I hereby declare, may declaration talaga eh, no? Kala mo, presidente, no? I hereby declare the campaign that the city is at war against drugs. Duterte said in a speech, if you don't stop, if you don't leave, I will kill you. O yan ha, sabi ni Baste ha. Si Baste mismo nagsabi dyan. O, ang PNP, sabi ng PNP ha, leadership ng PNP, wala kaming ganyang project. Eh, syempre, nagtanggol si ang kampo ni Baste. Sabi nila, hindi ko inutusan ng polis na pumatay. Sarili niya raw ang papatay. Kasi yung statement niya, ako daw yan. I will kill you. Ako yung papatay. Hindi ang polis. O yan, nagpalusot. Since then, 8 police officers in the city have been relieved from their posts amid ongoing investigations on the deaths of drug suspects killed in police operations. Ang problema, laban lahat yan. Paano yan? Kawawa na naman yung mga nadamay lang dyan. Eh kasi, ano ba naman yan? Tagal-tagal yan na dyan, di pa rin nag-zero dyan sa Davao. Marami pa rin, hindi. Kasi ang dahilan nila, marami daw dumadaan mga taga-ibang lugar. Weh, naniniwala ba kayo? Dapat matagal lang malayan dyan. Bakit marami pa rin?
Dario Morgado, hoy, buwang manahimik ka na, hindi ka lulusot style mo, sabi ni Dario Morgado. Kay Gina Bell, hoy, naghahanap ng kadamay sa mga ginawa nilang pambiktima. O yan, yung tinutukoy niya dito si Pulong Duterte, no? Na investigado in 25 years, etc. na EJK. Jean Dalf, watching from Abu Dhabi, alas 7 po ng gabi po sa inyo. Hello sa inyo. Kay Fantastic Kiko, dapat magharakiri si Baste if he'd kill addicts, ano siya ba? Hindi. Watchtower Files, parang di ka nasanay sa Duterte, puro salita lang yan. Kasi nga naman, Watchtowers, kapag madaldal ka, kapag malakas ka, magmura, malakas ang boses mo, strong ka. Yan kasi ang definition nila ng strong eh. Si PBBM, kalmado, si PBBM, strategic, weak ka. Yan kasi ang definition nila. Kinasanayan nilang definition yan. Oh. Richard Bakay, asa ng 51 billion, mga Duterte, o saan napunta yan? Una nga, questionable na nga yan eh. Bakit kayo, yung yaman-yaman na ng Davao eh, bakit malaki pa yung pondong ibinigay dyan? Diba dapat ibinigay nyo yan sa less developed na mga probinsya? Diba? Yung mga mataas ang poverty incidence, dyan nyo ibigay yung malaking pondo na yan. Yung yaman-yaman na ng Davao eh. Dyan pa napunta yung 51 billion na yan. Regardless kung nagastos yan ng tama o hindi. Dapat nagipatas kayo dyan. Palakasan ang nangyari dyan eh. Patricia Reclamado, good PM ka-coffee, watching from Lebanon. Happy viewing po sa inyo. Duwag yung mga Duterte, puro bunganga lang, sabi ni Richard Bakay. Duterte pa rin sa kalam, sabi ni Dario Morgado. Hindi push. O sige, kayo na. Duterte brand, 10% performance, 90% kayabangan. Sabi ni Mel Ikawat. Ganun ba? Verna Villaferte, aminin na ninyo. Ang sama-sama ng puon, ng sama-sama ng puon daw ninyo. Oy, panis na ngayon ang mga Duterte, sabi ni Almira Sinope. Pero alam mo, ka-coffee, yung ibang mga senatorial aspirants, umaasa pa rin sila na meron pa rin Duterte magic, na i-endorso pa rin sila ni Digong at makakakuha pa rin sila ng malaking boto pagsapit po ng 2025 elections. Yan pa rin po yung inaasahan nila. Yan pa rin po yung pangarap nila. O sige, isang malaking good luck sa inyo, pero huwag na kayong manira. Sa maisog rally ninyo, huwag nyo nasiraan si PBBM, i-promote nyo yung mga sarili nyo. Ano yung mga magagawa ninyo? Ano yung nagawa ninyo? Ano yung naitutulong nyo sa taong bayan? Bakit kayo dapat mabigyan ng oportunidad na maging senador? Ganon. Hindi yung sisiraan nyo yung kapwa nyo. Pangit na strategy yan ng kampanya nyo. Hindi. Dadasal muna, yan communality, magdadasal din, magmumura. At kung ano-ano mga bintang, mga aligasyon, ang bibitawan against the administration. Yan. Style ninyo yan. Bulok na yung style ninyo. Sana makalusot pa kayo. Tayo natin sa 2025 kung makakuha pa kayo ng sapat na boto dyan. O siya, sige. Anong say ninyo dyan? Anong reaksyon nyo? Ilagay dyan sa ating comment section. No to pro-China daw ha, mga mambubudol na mga Duterte, sabi ni Patricia Reclamado. Antabayan na natin yan sa 2025. Yung mga pro-China dyan, hindi lulusot yung mga yan. O siya, sige. Ang bilis ng oras, 49 minutes na agad ang nakalilipas. Ako yung magpapaalam na muna sa inyo pansamantala ka-coffee. Magkita-kita ulit tayo bukas, no? Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Thank you everyone for joining us ngayong gabi po ng Webes. Thank you everyone. Kung nasa Facebook po kayo ha, baka di pa kayo naka-live sa ating Facebook page. Pasoy na lang ka-coffee, paklik lang po yung like, yan nasa taas. Like lang po ang ating page na ka-coffee. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ninyo ang subscribe. Yan, subscribe lang po yan. At attendance check sa mga kapapasok lang. I-like lang po ang video na yan. Alright, sige ka-coffee. Maraming salamat po sa inyo ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye!